Nagsimula ang kwentong ito sa isang may asawa, ito ay sina Paul at Bea. Sila ay bagong kasal pa lamang at sa umpisa ng istorya ay kinukwento nila ang mga nagustuhan nila sa isa't isa. Pumunta si Bea at si Paul sa isang bahay na nasa bundok. Nakarating na sila doon gamit ang sasakyan. Bumaba sila ng sasakyan at sinabi ni Bea na hindi gaano kagandahan ang bahay na iyon at sana magustuhan iyon ni Paul. Binuhat ni Paul si Bea at pumasok na sila sa loob. Nakapasok na sila sa loob at naghalikan sila doon pagkatapos ay nilibot nila ang bahay. Inuna nila ang sala at nakita ni Bea ang lumang telebisyon pagkatapos ay pumunta naman sila sa kitchen pagkatapos ay pumunta sila sa isa pang sala na may balahibo ng oso na nakasabit sa pader. Dumikit doon si Paul at pagkatapos ay pumunta naman sila sa palikuran. Umupo si Paul sa isang bathtub at hinalikan niya si Bea at doon ay nagtalik sila pagkatapos ay binuhay ni Paul si Bea sa kwarto at hinga sa kama at patuloy itong hinalikan. Dumating na ang gabi at magkatabi silang natulog. Malalim na ang gabi at tahimik sa loob ng bahay nila, mula sala, kitchen at kwarto. Nagising na si Bea at nakadagan siya sa tiyan ni Paul. Ginigising niya ito hila may nakita si Bea na isang sulat. Binasa ito ni Paul at nagtawanan sila dahil sa kilig. Bumaba na sila at naghanda ng kanilang makakain. Nagawa si Paul ng pancakes at hinahalo-halo na niya ang mga sangkap nito at saka nagsimula ng magluto. Naging malungkot si Bea dahil sa akala niya na magkakaroon na sila ng baby. Pinagaan naman ni Paul ang loob ni Bea. Naghanda na si Bea at si Paul dahil aalis sila. Nagpahid na ng Bea ng sunscreen sa kanyang balat habang si Paul naman ay nasa beer room. Hinawakan ni Paul ang balahibo ng beer at tinanong kay Bea kung sino ang pumatay dito. Sinabi naman ni Bea na ang dad niya. Nakaalis na sila at pumunta na sa isang laki. Naghanda si Bea ng mga tali at si Paul naman ay naghanda ng life vest. Binigay ni Bea ang mga tali kay Paul at sumakay na sila sa isang bangka. Huminto sila sa gitna ng laki. Binaba na ni Paul ang tali pero hindi niya ito nabuhol kaya binuhol ito ni Bea. Naghubad ng pangtaas si Bea dahil inutos ito ni Paul. Hinawakan ni Bea ang tubig at sinabing napakalamig nito. Hindi naniwala si Paul kaya ginawa niya ay hinawakan niya ito. Nilamig din si Paul. Binuhat ni Paul si Bea at tinangkang itapon ng pabiro sa leke. Natumba sila. Umuwi na sila at sabay na naligo sa kanilang bahay. Nagtalik ulit sila. Pumunta si Paul at Bea sa isang restaurant. Tumakbo sila at pumasok sa loob. Akala nila walang tao, pero may narinig silang ingay kaya tinignan nila ito. Nakita nila ang isang lalaki na may inaayos. Kinausap nila ito pero nagalit ang lalaki, at sinapak ang ilaw at sinabing sarado ang restaurant. Pinaaalis sila ng lalaki. Namukhaan ng lalaki si Bea, at tinawag ito tinitigan ito ni Bea, at kinausap at niyakap ito. Ang lalaking iyon ay si Will. Nag-usap sila at hindi makapaniwala si Bea na naging magandang lalaki ito. Nag-usap sila at pinakilala ni Bea kay Will si Paul. Pinakilala naman ni Will ang asawa niya. Pinalaalis ng asawa ni Will si Bea at Paul. Umalis naman si Bea at Paul. Kinagabihan ay inisip ni Bea ang sinabi ng asawa ni Will. Pinagaan naman ni Paul ang nararamdaman ni Bea. Tumayo si Paul dahil may narinig itong ingay. Inayos ni Paul ang mga pamingwit at natapon niya ang mga uod na nakalagay sa lata. Hinanap ni Paul si Bea. Binuksan ni Paul ang mga ilaw para makita niya ito. Nagpunta sa kitchen si Paul at binuksan ang ilaw pero wala doon si Bea. Nakita niya ang isang gamo-gamo sa sala nila at nakita mo Paul na nakabukas ang pinto sa labas kaya lumabas si Paul at hinanap si Bea sa labas. Sinisigaw niya ang pangalan ni Bea. Hindi na natutuwa si Paul dahil kinakabahan na ito. May narinig siyang mga bakas ng papaa. Hinanap niya ito sa kagubatan at sinisigaw ang pangalan. Nagpatuloy sa paglalakad si Paul at sinusundan ang bawat yabag ng paa. Nakita niya si Bea na nakatayo sa gitna ng gubat na walang saplot ng damit. Nilapitan ito ni Paul at hinawakan. Sumigaw si Bea at nagulat si Paul. Niyakap ni Paul si Bea at binuhat ito ni Paul pauwi. Nag-alala si Paul kay Bea. Sinabi ni Bea na naglalakad siya ng tulog kapag gabi, kaya binabantayan ito ni Paul. Kinaumagahan ay nagluto sila ng umagahan.
Nakalimutan ni Bea na lagyan ng butter ang tinapay kaya nasunog ito. Kinuha naman ito ni Paul at nilagay sa sink. Nagluto na lamang sila ng itlog. Pumunta si Bea at Paul sa lake para manghuli ng isda. Nagsagwan sila at nagbasaan sila. Tumalon sa tubig si Bea at naligo. Nakauwi na sila at naligo at nagpalit na ng damit si Bea at sinampay niya ang mga basa niyang dami sa sampayan. Nilapitan ito ni Paul at kinausap. Humingi ng tawad si Bea kay Paul dahil hindi naging maganda ang pagtrato nito kay Paul. Sinabi Bea na pagod lamang siya at stress. Hinalikan siya ni Paul at nakita ni Paul ang mga marka sa binti ni Bea. Tinanong ni Paul kung saan galing ang mga marka na iyon. Sinabi Bea na kagat lamang ng mga lamok iyon. Hindi naniniwala si Paul. Sinabi ni Paul na nag-aalala siya para kay Bea. Natulog si Bea at binabantayan ito ni Paul. Habang binabantayan ni Paul si Bea, tinignan niya ulit ang MG sugat sa binti ni Ni. May napansin naman ito sa may bakuran nila. Pinuntahan ito ni Paul para tignan. Naglakad siya at nakita niya ang damit ni Bea. May butas ito at malagkit. Umuwi si Paul at hinanap niya si Bea. Nakita niya ito sa may palikuran sa harap nagsalamin at nagsasalita ito ng mag-isa. Kinagabihan ay pumunta si Paul at si Bea kung saan niya nakita ang mga damit ni Bea. Nagtumpok siya mga kahoy at nilagyan niya ito ng gas at sinindihan, sumiklab ito at nagpainit sila ng marshmallow. Tinititigan ni Paul si Bea. Umuwi na sila sa bahay nila at naglaro sila. Hinalikan ni Bea si Paul. Kumuha lamang pala ito ng tubig para inumin. Bumalik na sa kama si Bea at natulog. Ganon din si Paul. Nagising si Paul dahil may ilaw siyang naaninag. Tumayo si Paul para tignan yon. Nagbihis siya at tinignan ang sala, dahan-dahang naglakad si Paul at tinignan niya ang bakuran. May nakita siyang kakaiba kaya lumabas ito para tignan. Nagpaputok ng baril si Paul. Nagising si Bea at binuksan ang ilaw. Pumasok naman ng bahay si Paul at sinarado ang mga bintana at kurtina. Sinabi ni Paul na may kung ano sa labas. Iniilawan nito ang bahay nila Paul at Bea at tinitignan sila sa bintana nila. Inaakusahan ni Paul si Will dahil nakita ni Paul na iba ang tingin nito kay Bea nung nagkausap sila sa restaurant. Nagalit si Paul dahil ang gusto lamang niya ay protektahan si Bea. Natulog si Paul sa beer room. Nakaupo siya sa lama niya at pinapatay sindi ang ilaw. Nagbabantay si Paul. Dumating na ang umaga at nagsusulat si Bea sa idang notebook. Nakita ito ni Paul at tinanong kung ano ang sinusulat niya. Nilapitan ito ni Paul at tinignan niya ang sinusulat pero tinakpan ni Bea ang notebook niya. Nagluluto si Paul ng itlog. Tinanong ni Bea kung ano ang ginagawa niya pagkatapos ay pumunta si Paul sa likod na bakuran nila at inaayos nito ang bonfire, tinatanggal ni Paul ang mga nasunog na kahoy. Habang ginagawa yon ay may nakita siyang mga langgam, tinitigan niya ito at pinitik. Dumating naman si Bea at inalok ito ng inumin. Nakita ni Paul na lumalala ang sugat ni Bea sa binti pero pinagwalang bahala lang ito ni Bea. Namingwit si Bea sa lake. Sumunod naman sa kanya si Paul. Nilagay ni Bea ang mga gamit nila sa bangka at pumunta sa malalim na bahagi ng lake. Nilagyan ni Bea ang pamingwit ng mga uod para ipain sa mga isda at nagsimula na mamingwit. Kinausap ni Paul si Bea. Magtatalik sana sila, ngunit dumugo ang ari ni Bea, kaya umuwi sila. Nag-alala naman si Paul. Pumasok si Bea sa palikuran para maglinis. Tinanong ni Paul ni Bea kung bakit siya nagdurugo at kung bakit may mga sugat sa binti nito. Sinabi ni Paul na mag-empeke na si Bea at aalis sila. Umalis si Paul para hanapin si Will pero ang nakita niya lamang ay ang asawa nito. Kinausap ito ni Paul at natakot ito kaya natumba ito. Nakita niya ang mga sugat nito sa binti. Tinanong niya ang babae kung si Will ba ang may gawa noon. Sinabi ng babae na hindi. Nakita ni Will ang cape ni Will na palutang-lutang sa lake. Pinulot niya ito at tinignan. Pinuntahan naman ni Paul ang bahay ni Will. Pumasok si Paul dahil walang tao dito. Nakita ni Paul ang mga CCTV footage sa computer ni Will. Habang pinapanulit nitong panoorin biglang namatay ang computer at nagpatay sindi ang mga ilaw. Nakita ni Paul ang mga papel na may sulat sa dingding.
Naalala niya ang araw na nagsukat si Bea sa papel, kaparehong sulat yon ng nasa papel. Lumabas na si Paul at dala-dala niya ang papel. Umuwi si Paul at kinuha ang mga sinulat ni Bea sa papel. Tinanong ni Paul kung sino siya at tinanong din ni Paul kay Bea kung ano ang pangalan niya. Sinagot naman ito ni Bea. Tinanong ulit siya ni Paul kung bakit niya sinusukat ang mga iyon. Ganon din kasi ang mga sinusulat ng asawa ni Will. Sinabi ni Bea na gusto niyang protektahan si Paul. Hinanap ni Paul ang susi ng kotse pero hindi niya mahanap ito. Pumasok sa palikuran si Bea at tinutusok niya ang ari niya ng isang stick, dumudugo ito ng dumudugo. Pinipilit naman ni Paul na buksan ang pinto, at nang mabuksan niya ito ay nakita niya si Bea, at ang dugo sa sahig ng palikuran. Pinababalik ni Bea si Paul sa kwarto, sinasabi ni Bea na wala na siya sa sarili niya. Sumigaw si Paul at sinabi niya kung anong nangyayari, lumabas si Bea at pumunta sa kama. Tinatali ni Bea si Paul pero malakas si Paul, kaya nabaliktad niya ang sitwasyon. Natali niya si Bea sa kama. Tinali niya ang mga kamay at paa nito. Sinuri ni Paul ang katawan ni Bea, tinignan niya ang mga sugat nito. Kinausap ito ni Paul. Nagwawala si Bea sa kwarto habang nakatali. Kinakausap ni Paul si Bea. Naniniwala kasi si Paul na hindi si Bea ang kasama niya sa bahay. Hinalikan ni Paul ang tuhod ni Bea. Hinawakan ni Paul ang ari ni Bea, pero may mga malalagkit na bagay ang nandito at may nilalabas na bagay si Paul sa ari ni Bea. Ito ay ang isang kakaibang bagay. Mahaba ito at nakakadiring bagay. Hindi na alam ni Paul ang gagawin niya. Gumalaw ang kakaibang bagay na iyon. Tumayo si Bea at sinundan si Paul. Sinabi na ni Bea ang totoo, merong kung ano sa loob ng katawan ni Bea, at kahit siya mismo, ay hindi niya alam kung ano yun. Ang alam niya lamang ay kung anong gagawin niya dahil gusto niya lamang protektahan si Paul. Sinabi ni Paul na may sakit si Bea, at hinanap ni Paul ang susi pero hindi niya ito mahanap. Sinasabi ni Paul na kailangan na nilang umalis, pero ayaw ni Bea na umalis dahil may masamang mangyayari. Pinatunayan ni Bea na nakakaalala na siya kaya, kinuha niya ang tape recorder at gusto itong ipanood kay Paul. Biglang may sinag ng ilaw na tumama kay Bea, sinabi nito na kailangan niyang itago si Paul. Sinabi naman ni Paul na kailangan na nilang umalis. Pinalo ni Bea si Paul ng tape recorder, nawalan ng malay si Paul. Nagising si Paul na nakatali ang mga kamay niya at paa at siya ay nasa gitna ng laki. Sinubukan niyang tumayo, nakita niya si Bea ba nag-aayos ng motor. Tinanong ni Paul si Bea kung anong ginagawa nila sa laki, sinabi naman ni Bea na prinoprotektahan niya si Paul. Pinipilit ni Paul na makawala sa pagkakatali, pero mahigpit ang mga tali nito. Binaba ni Bea ang angkla at nakita ni Paul na sa tali siya ng angkla nakatali, hinulog ni Bea si Paul sa tubig. Umuwi si Bea sa bahay nila at pinapanood ang tape recorder nila ni Paul. Tuyo na ang mga balat ni Bea. May babaeng dumating at naglakad sila sa gubat kung saan ay may ilaw at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.